The second word. Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." Kanina medyo natakot ako dahil napaalala ni Father Domi na si Jesus ay na-crucify nung 33 years old siya. Kaka-33 ko lang po at mukhang nalalapit na po ang aking oras. Anyway po, alam niyo po minsan, kasi taon-taon sa seminary, meron po kaming mga new seminarians na pumapasok sa juniorate. So minsan, merong mga get-together, mga kwentuhan, getting to know. So may 3 kaming bagong theologian noon, juniors. At ang sabi niya, may nagtanong sa kanila. Ang sabi, "Brothers, can you tell us, pwede bang i-share niyo sa amin yung inyong mga talent?" Tumayo yung isa. Sabi niya, "Talent ko po ay mahilig po akong sumayaw." Okay, very good. Dancer is always welcome, nakakadagdag ng energy sa isang community, di ba? Maganda pag may buhay. Okay. Tumayo yung pangalawa. Sabi niya, "Ang talent ko po, mahilig po akong magtula at magsulat." Okay, maganda yan. Bagay na bagay sa St. Paul. Mahilig mag-communicate, mahilig magsalita. So tumayo po yung pangatlo at ang sabi niya, "Ang talent ko po ay kahit gaano akong kabusog, kaya ko pa rin kumain." Nagtayuan kami lahat, nag-standing ovation po kami, galak na galak po kami. Best in talent po talaga siya. Siyempre nagbibiro lamang po siya, no? Pero naalala ko yung kwentong yun kasi minsan, may tumatawa pa rin, parang relate na relate po sila. Naalala ko po yung kwentong yun kasi minsan parang ito yung kwento ng ating buhay. As kids, we are told that we should have big dreams, di ba? And ambitions in life. Dapat meron kang magandang trabaho paglaki mo, meron kang malaking sweldo, magarang bahay, at syempre, magandang kotse. And we are taught that success is measured by what we have. Ang tinitingala ng lipunan ay yung mga taong maraming pera, yung maraming ari-arian, yung maraming impluwensya at kapangyarihan. #goals, sabi nga ng mga kabataan ngayon. Yan ang dapat nating i-achieve. Kaya naman when we grow up, we are so ready to give all our best efforts, our best energy to chase after these kinds of goals. For the very young, we make big dreams about how successful we can become. Lalo ko nung high school ako, ang likod ng aking notebook, liban sa mga doodle, di ba? Pag, alam niyo yan, mga estudyante, hindi nakikinig, nagdo-doodle, nagtitik-tak to kayo ng katabi mo, kahit di pa halata, ganyan. Tapos di nyo na alam kung sino na nanalo. Ganyan. Liban doon, palagi akong merong ruler sa table, kasi mahilig akong gumawa ng mga floor plan ng bahay. Yung mga floor plan na to, ito yung mga pangarap kong maging mansyon balang araw. So alala ko yung aking masterpiece ay isang mansyon na merong isang mataas na ceiling na parang aquarium, parang Ocean Park, Manila. At yung labas, merong parke na may mga tumatakbong mga aso, mga hayop, mga ibon. Yun ang aking pangarap noon. Nung bata ko, syempre bata kayo, dapat unlimited ang iyong dreams. So ayun, pagtanda natin ng kaunti, tulad ng mga kahenerasyon ko, yung mga millennials, pasok pa ako sa millennials, we strive to push ourselves and we prove our worth professionally and socially. Puyat at pagod para maipundar ang balang araw nating mga ipon at ari-arian. But time will come, inevitably, kung hindi agad-agad, pero balang araw for sure. Sigurado ako, magtataka tayo kung bakit parang may kulang pa rin. Katulad ng joke ng aming kapatid na seminarista, bakit parang kahit ang dami na nating kinain, gutom pa rin tayo? We keep on achieving.
We keep on winning and rising to the top, promotion after promotion. And yet, at the end of the day, there's still a hole in our hearts that cannot be filled up by anything, no matter what we do, and no matter what kind of success we achieve. Mga kasambuhay, walang masama na maghangad ng mga material na bagay sa buhay. On its own, wealth has no moral value. Ibig sabihin, hindi mabuti o masama ang pera, ang yaman. Depende ito, nagiging mabuti o masama ito, depende sa ating paggamit at pagpapahalaga sa mga ari-arian natin. Para sa araw na ito, ang tema ng ating pagninilay sa ikalawang salita ng Panginoon ay materialismo. Sabi niya sa thief, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." Sa salitang ito, tinutuon ng Panginoon ang ating tanaw sa kung ano ang naghihintay sa atin sa dulo ng ating buhay. And this is important because what we believe will be the ending of our lives determines how we will live it. Mga kapatid, pag sinabing materialismo, madalas iniisip natin yung pagiging obsessed o sakim sa pera at yaman ng mundo. Pero higit pa diyan, ang materialismo ay isang pananaw sa buhay. It is to see our lives and our actions as having no eternal consequences. That what matters in life is not gaining treasures in heaven, but gaining treasures in the here and now. Kung ano yung nandito sa ngayon. Pag ganito ang tingin natin sa buhay, hindi nakakapagtaka na ang material na bagay na lamang ang nagiging pinakamahalaga at naisasantabi na natin ang iba pang aspeto ng ating buhay. Ito ang naging kasalanan ng dalawang magnanakaw na nakapako sa kaliwa at kanan ni Jesus. Ang pagnanakaw ay isang expression, a sign of materialism. Kasi ibig sabihin nun, umabot ka na sa punto na handa mong i-risk ang lahat, ang iyong kalayaan, pati na ang iyong buhay, makamit lamang ang isang material na bagay. Even if it means sinning and offending God. Pero hindi mahalaga sa araw na ito, sa salita na ito, kung ano ang kanilang ginawa. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa nila noong katabi na nila si Jesus na nakapako sa krus. Part of the second word sa narinig niyong reading kanina sa Gospel of Luke are the two last words of these two criminals. And these last words na pinili nilang sabihin at their death determined what happens next for them. For one thief, yung nasa kaliwa, yung one thief, he never got over his materialism. Kasi kahit sa kanyang huling hininga, nagawa pa rin niyang mangutya ng ibang tao, ng kanyang kapwa. Kasi siguro ang pananaw niya sa buhay, patapos naman na ang lahat, hindi na mahalaga kung anong gagawin ko. Wala na siyang pag-asa para sa sarili niya, dahil para sa kanya, game over na. I've lived my life and now I die. So I can do anything and say anything that I want. Pero dun sa isa pang kriminal na kinikilala natin sa tradisyon natin na si San Dismas, may pag-asa pa siya. Para sa mga huling sandali niya, nakita niya na ang buhay ay hindi lang kung ano ang meron dito sa mundo, but he found righteous fear of God in his heart. And as a final act, he did the right thing and defended the dying man beside him. After that, he asks a favor. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang huling panalangin na ito ay paghingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya dahil hindi niya pinahalagahan ng Diyos sa kanyang buhay. With his dying words, he entrusted himself finally to the Lord that he finally saw is the most valuable treasure in life. So on that hill, we find Jesus in the middle of two fundamental choices in life. On the one hand, to reject God and to think that anything we do doesn't matter because there is no life after this. On the other hand, is to live life with God as the only true treasure that matters. On the one hand, materialism. On the other hand, what I would like to call eternalism. Is to see, to have faith that sees what is beyond material.
Only one choice leads to paradise. At alam natin kung alin yon sa dalawang ito. Mga kasambuhay, huwag na nating hintayin pa na ang ating huling hininga dumating para piliin natin ang tama. Kasi ang choice na ito ay hindi lang tungkol sa pagiging masaya sa langit, kung hindi ang pagiging masaya ngayon, dito mismo. Alam niyo po, minsan nakikipaglaro ko sa isang aso. At alam niyo po yung fetch? Alam niyo po yung fetch? May kausap ba ako? Alam niyo po yung fetch? Ayan. Ay, yung fetch, yung ibabato niyo yung laruan, tapos babalik siya, di ba? Dala niyo yung laruan. So yan, binabato ko po yung laruan, ganun. Tapos, bumabalik siya. Pero dahil medyo pilyo po akong tao, ang ginagawa ko po minsan ay pagkabalik niya, dala yung maliit na laruan, may hawak na akong mas malaking laruan. I have a bigger toy in my hand. And then, so anong gagawin ng aso? Bibitawan niya yung maliit para makuha niya yung malaki. Siyempre hindi, aso siya eh. Aso siya. So ang gagawin niya, kahit kagat pa niya yung maliit, pilit niyang kukunin yung malaki mula sa aking kamay. So inaabot kong ganyan, yung aso naman, ganun ng ganun, but no matter what he does, hindi niya makuha dahil meron siyang kagat-kagat. Alam niyo po, ginagawa ko yun kasi napaka-cute. It's very cute to watch such a small dog with such a small mouth to try and grab a big toy while he already has something in his mouth. Cute pag aso, pag tao hindi. Hindi po talaga. But yet, we do that a lot. My dear brothers and sisters, wealth can be good. It can be used to bless others and yes, find some joy in our lives. Wala namang masama doon. Pero wag nating ipagpalit ang mga mas malalaki at mas mahalagang bagay sa buhay para lamang sa mga makabundong bagay. Kasi naiiwan, sayang, ang nakukuha nyo lang yung maliit. Huwag nating tularan yung asong ayaw bitawan yung maliit niyang laruan. Kasi pinagkakait natin sa ating sarili ang tunay na ligaya at kabuluhan ng buhay dahil hindi natin kayang mag-let go. Kagaya ni San Dismas, piliin natin ang Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating buhay, mga pangarap at mga pangangailangan sa Kanya. Dahil siya lamang ang tunay nating yaman. Everything else in this world will only have meaning and purpose when God is the center of our lives. Or else, we will just keep doing and working and achieving and eating. But in the end, still feel hungry. Still have nothing to show for it. Ngayong Holy Week, habang inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus sa krus, malinaw niyang sinasabi sa atin na tayo ang pinili niya, na gusto niya maging bahagi ng ating buhay, hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil alam niyang kailangan natin siya. Kung wala si Jesus, hindi lang tayo maililigtas sa kamatayan at pagdurusang walang hanggan, maililigtas din niya tayo sa isang buhay dito, sa ngayon, na walang saysay at palaging may kulang. At ngayon naman, ngayong Lent, ngayong patapos na, pa-Holy Week na, tayo naman ang dalawang kriminal sa kanyang tabi. 2 criminals, 2 crosses. Ating tanungin ang ating mga sarili, sino ang tutularan mo? Ano ang pipiliin mo? Amen.